yung supports Oo. sa drafting pattern nila. Oo. Kasi naakala natin nung una, parang Minotaur na eh. Rafaela, yun na yung post 5. Hindi pa pala. Maging tayo nalito eh. Oo, tama. Okay, ngayon, tingnan natin kung babaguhin ng Onyx. Nag-switch siya. Oh. Onyx ang napunta sa red side. Okay. So parang nga nangyari din sa Onyx. Sige, bigyan na natin yung Rafaela. Huwag natin na bigay yung Mathilda and Minotaur kasi parang nga nagiging maganda dito is yung usage ni Chaknu nung Despair Stomp. Kaya naman yun yung parang talon lang siya ng talon tapos yung domino effect sa mga kalaban. Oo. Ayun yung nagiging maganda pero it's gonna be Valentina. Okay. Safest priority pick for Omega kasi usually kung magsiswitch ka ng hero, ibig sabihin may switch ka ng sides, ibig sabihin may gusto ka ma-open on the other side. Eh, gayahin natin. Kung ano yung open. And usually, no, parang dalawa lang naman yung safe pick na nakikita natin sa... Actually, tatlo na ngayon. Either the Angela, Valentina, o yung Fredrin. At band yung dalawa. Band yung dalawa. So, Valentina, safe nga. Pwede mong nakawin yung kung ano man yung maging priority lason. Which is Edith nga. Lagi ding binaban yan. Huy, masarap na kawan niya ng ulti. Oo, masarap na. Ano ba nangyari dyan? Lumalabas din sa... Oo, nagiging edit ka rin. Edith Tapos Bigla ka rin humihit, no? mas masakit ka pa kasi Yup. ikaw naka-magic Magic damage. ka. Tapos ang dami mo pang hits. Oo. Ang dami mo pang hits. Kasi yung Valentina, hindi ko makabisado yung interaction Same. ng mechanism ng bawat hero eh. So, ayan na. This time, Lancelot ang pipiliin ni Ryzen. Si Ryzen ang nag-start ng tank silot sa Oo nga MPL. pala. Omega pa siya nung time na yon. Oo. Pero dahil ka-teammate niya nga yung Omega before, pwedeng ma-counter na agad kung yung pinaka-play niya. Pero maganda ngayon, at least nakapag-secure na agad ng hero para sa kanya. So surprise ngayon kung anong gagamitin na hero for Edith ba to na post 5? Or ano ba ang gagamitin ni Rapidot? So mabilis na Martis at Brody ang sagot. So more on damage talaga ang gustong i-secure ng side ng Omega. So kung ikaw ang Onyx, pwede ka na rin mag-secure ng hero para dito kay Nets. Parang iba Para yung, hindi na maban. parang iba yung tama kay Kelra ngayon, no? Yung tipo na, okay, frinexa niya ng Harit Game 1. Ngayon, parang gusto niyang i-seminar ng Game 2. Ganito Martis. mag-Martis. Oo, may ganong Oo nga, no? Di ba? May ganong intimidation factor. Oo. Seminar, Di ba turtle ganun area. yun? Seminar. Seminar ko yan. Seminar ko yan. At saka parang may pitik pa rin yung hero. Oo. Martis is a sweeper type of hero Oo. na kapag may damage ka, makati talaga yung resets ng cooldown. Ay, oo. Magagamit mo talaga. This time, wala tayong makitang healing. Bruno ang isasagot ni Nets. Naging successful siya sa hero na to up against the Brody. Looking at the draft index, what's happening here? Okay, so para side ng Omega, mapansin niyo talagang priority nila kumuha ng hero na merong sariling sustain at saka damage over time. So yun yung medyo lacking ngayon pagdating sa side ng Onyx. And wave clear naman ay mas mabilis pa rin ng Smart Omega. So expected na mabilis ang kanilang magiging rotation, but it all depends dun sa next heroes na kukuhanin ng Onyx. Kaya push ay pwedeng pagpantayin. So kung ganito ang draft ng Onyx, pwede silang umikot agad sa gold lane. Parang ginawa ng Omega ng game number 1. X-Borg ang magiging fourth ban ng Onyx. Minabati ko si Captain Shoots. Tsaka si Manjin. Tsaka si Manjin. Si Manjin ba yan? Si Manjin from the past. Manjin of the past. Oh. Manjin bago maging Johnny Bravo. Kakaibang po. Oh, kung alam niyo po yung bandang Sleeping with Sirens, si Manjin po nung bata siya yung Ganyan po siya, kumakanta doon. Minsan may panahon talaga Tsaka- na college ka. Part din May siya ng panahon typecast talaga. dati. So what's the Long point hair in ka all pala of dati. this? If you will never change. Pero na-change naman siya. Oo Oo, naman. change ka daw. Kasama sa buhay. Kasama sa buhay. Kasama sa buhay. X-Borg Rock. Oh! Okay. Oh, at ito yung yung Bruno na sabi mo nga, this is a comfort pick para Oo. kay Nets. Ilang beses na natin nakita na ginagamit talaga ni Nets. Nakaka-distract. Ano ba? Nag-a-analyze ako. Nilabas mo naman si Atoy Si R. Atoy R. Dati pa lang hindi kulot. Oo. Dati pa lang straight ang buhok. Si Straight ba Atoy buhok R. niya doon? Parang straight Parang- eh. May hoodie Atoy R yun eh. Gus ni Atoy R yan. Pero Si parang Atoy R. malayo ngayon makakita ng explain Gusion kapatid. Mahirap, boss. Oo, Mahirap, boss. Mahirap Oo. eh. Anyways, buo Asa na na yung nga tayo? ban. Buo na yung ban. Oo, yun nga, buo na yung ban. Skip na natin na comfort pick ni Nets yan. Basta alam nyo na yun. Ang ating sunod ay syempre picking na. Hinahanap ngayon ng side ng Onyx. Meron na silang possible roamer XP pero mukhang kino-confirm lang natin na this is going to be a position for Gord. Oh. Nagpabalik na kasi si Naiso galing Tokyo. Oo nga eh. Shout out Kailangan sa'yo. may welcoming parade. Gord, parang nawala siya
nung 2 days ago. Pero nagamit siya ng blacklist yesterday. Nagamit siya ng blacklist yesterday. Medyo, nung na-meta change talaga, no? Oh, may talagang biglang... Biglang baba siya eh. Kala mo kabuti eh. Oo, ngayon, Ano mo kabuti? pipili. Biglang Susulpot, baka wala. Mawala. Good combo with the Edith, of course. Oo. With the Gord, with the Gush. Meron pang something sa akin na, gana ba XP Martis? Matagal na nating hindi nakikita, pero may posibilidad Possibility, pa rin oo. naman. Pero syempre, open pa pala Iba yung na. pakito. Iba na. This is it, pansit eh. Sinagot na agad yung... okay. Chuck no Akay. Chuck no Akai, going back to the roots. Ewan ko lang kung sobrang... Ewan ko kung babaguhin. Parang hindi na ako kasi... Ang hirap na kasi, parang kakaiba yung Omega ngayon. eh. Iba yung Omega. lineup ng Omega, hindi ko mabasa itong 3 Kaya naging OMG yung... Oo nga eh, itong Pakito ay pwede ring XP, pwede ring jungle. Oh, Yung Akai, Ganon din eh. ganon din. Oo. XP, Jungle, Rome, and ito parang nung bagong release si Pakito, nung bagong release lang, may I think it's Indonesia, may nagpo-post 5 Pakito dun eh. Oh, Ay, oo nga pala. diba? sayang daw yung hack-up. Oo, Kaya kasi sa may kunat. crowd control eh. Ah. May ground control ko pa rin. Malay nyo naman, pwede lang gawin. Di ba parang unorthodox na usually mga picks nila, gawin natin unorthodox yung Yeah. roles ng mga heroes. I think sinagot din kasi yung Gord dito eh. Florin! Uy, 3% contention rate. medyo mababa na kasi ang prayo ngayon sa Florin. Oo, Florin ang pinili ng Onyx. Okay, so ngayon na mayroong Florin ang side ng Onyx. Ang ano nila dito is yung sustain. Although meron din sustain yung sa side ng Smart Omega, pero pag umangat na kasi or nakamax na yung favor, yun naman mahirap doon kasi there was a time na sinasabi natin super meta ng Florin at nababan pa nga siya. Oh. Yun yung pwede i-capitalize dito ng Onyx against Smart Omega. So looking forward kung paano ang magiging rotation having Florin, although medyo kulang sila sa burst. Isa ba yung power Florin din. sa mga nabap? Hindi, lumakas lang talaga yung healing Yung- dahil dun sa Oo. bagong Ito item. dahil lang sa item. So ganun pa rin siya, plus yung healing. Pero ang naalala ko kasi, yung Florin eh, kung iisipin mo, nakaka-bad beats din kalaban niya. Nung nauso yan sa rank game, naalala ko, yan yung pinaprayo ban kasi magugulat ka na lang, biglang puno Puno lahat yung buhay. ng buhay ng Oo. kasama mo. And siguro doon iiwas ang Onyx, pero malalaman pa natin sa laban na to. Malalaman pa natin sa laban na to kung yun ba yung idea at ano yung idea sa Florin. At, Okay. ano yun? Okay, so ano talaga, si Rapidot lang dito. Parang kung ang question natin is kung paano maging effective, ang kailangan puruhan agad ng side ng Smart Omega, of course, is kung paano magiging rotation ni Rapidot. Kasi ayaw mong umangat yun sa favor niya, tapos nakafocusing mark din. So yep, for Onyx dito, maganda ang lahat Oh! ng mga players at ng mga heroes. So, Grabe, early game pa lamang ay talagang binigyan na si Nets dahil nga doon sa maikling 2v1 na naganap sa may bandang ibaba. Kung level 4 lang yun, na-ultan na yun. Pero level 1 pa lang. Kakastart pa lang Level 1 pa lang eh. Level 1 pa lang. kasi. Kakastart pa lang. Ito makikita natin ang concept kung bakit kumuha din ng Onyx, by the way, ng Gord, yung Mystic Injunction. Sakto yung latag ni Super Friend sa mga brushes. So, ganun na agad yung damage na doon kay Chakno. How much more pag may item siya later on. Oo. So, mapipilitan silang umalis at mag-disperse. Naalala ko tuloy yung, Alin yan? yung newscaster, yung mag-disperse. Iba na yun. Iba na yun. Iba yun. But speaking of disperse, nag-disperse muna ang dalawang kupunan na to. Slow pace ang mangyari. Tama. Going back to the jungle matchup, parehas na level 4. Unlike kanina na around this time ay sumubok ang Omega na kumuha ng first blood. Wala na yung healing ngayon. So yung Omega ay dadaanin na rin sa mechanics. Pero I think itong Florin talaga yung mag-make or break. But we will see later. Favorite din ni Super Prince itong mga ganitong type ng hero. Yung mga malayo lang. ang Oo. ultimately. Naalala ko nung debut season niya, no, inaabangan din natin yung Selena niya na asintado Oo nga talaga pala. magpatama ng Abyssal Arrow. But first turtle, nandito na agad. 2 minutes in, sisimulan ito ng Omega. Ang sabi kanina ni Chakno, ang sabi pala kanina ni Kendra ay hindi makaka-retry sa kanya dito si Ryzen. Oo, pero take note ang position ni Ryota. Oo, ito Max. Susubok Patriota, susubok doon sa likod. Ito yung mga XP lane na galawan ni Ryota talaga eh. Oo, talagang sasayangin ang oras mo. Oo. Pero paano makakaalis si Ryota? Okay. Pumasok na sa base. Okay. Tapos Alis. biglang saktong emote, saktong sticker. Oh my God. Tapos
in-advance na siya. Oh! Pero advance din siya mag-isip. Tapos niyon na nga nabalibag na ni Cram. First blood para sa Onyx. Actually, na-dodge niya yung mga ibang skills doon. Ang daming oras na nanakaw sa Onyx, kaya nakuha ng Omega yung first turtle of the game. Pero may laban pa pala. Oo. Si Etomax, mababawasan ng bahagya dito Naku, sa naku, Super naku. Friends. Pero mukhang paglalabanan nila ang orange buff. Okay. Papasok dito si Ryzen with a Phantom Execution. Pero sino nakakuha noon? Looks like si Kelra ang nakapag-secure noon. Naku, napakaganda talaga ng ginawa dito ng Omega, by the way. Yung sinasabi nga buy time. Dahil napigilan din. Ito naman yung difference pagdating doon sa ating mid lane na hero matchup. It's a lot easier for Etomax to zone out Super Friends, lalo na pag naka-Mystic Gush. Kasi stationary dapat yung hero niya. So, as much as possible, gusto mo tatama yung Mystic Projectile. Oo, para mas stun. Oo, Pero ito mauna. daming pwedeng pampigil kay Friends eh. Kaya naka-flicker din siya. Just in case napigilan siya nung Martis, pigilan siya nung Akai, Edyo Pakito. Ang daming pwede pumasok. Oo, and this time around, the Omega pa rin naman ang may hawak ng lead. It's just the first turtle lead na nakukuha nila. And I do think that Omega, they have the tools to pull the trigger. Hinihintay lang nila yung tamang oras. Oh, and para naman sa Onyx, ang pinaka-ano nila dito is insurance plans is same. Si Nets pa din. Sakto din yung skill dito ni Rapidot ay nakafocus sa kanya. So, most likely ang gagawin lang dito ng Onyx is hindi mabasagan ng Torre at antayin na tumaba si Nets. This time si Nets ay nakapag-free farm. Sa mga nangyaring laban ay nagpa-farm lang siya dito. Pero iikot ang Omega. Nako! Si Rapidot ang una nilang gustong Ayun bigyan. na. Pero si Chakno, tinulak na si Nets. Pero napakagandang Fury. Ngayon si Etomax Oh! naman ata ang matatamaan ng Phantom Execution. Thorn Rose will secure the kill. Onyx gets their second kill. Naku, napaganda para sa side ng Onyx at sakto pa nun yung pagkaka-purify ni Nets. Medyo delikado yung mga ganong overdive or overextension para na makapag-set up for Omega. Oo, sinubukan pa ngang nakawin ni Ito Max yung heal nung Florin. Pero it was not enough for the burst na meron ang Onyx. This time lumamang ang Onyx pagdating sa gold. Ito na ba ang unang beses na makakakuha ng Turtle si Ryzen in this series? Nasimulan na. Snowball na ba for Onyx? Okay, Ryzen, finally. Sa sinabi ni Kelra na di ka makaka-retry, ayun, naka-retry na. Hindi, Naka-isa. Nagkamali ako ng sabi, Manjin. Oh. Ang sabi niya, sana maka-retry ka. So, ibig sabihin, masaya si Natupad Kelra. na ang wish. Masaya Natupad pala ang si wish. Kelra. Natupad ang wish. Okay, pero di pa natin nakikita yung sabayang pagbigkas eh. Yung sabayang retry Oo, talaga. animation, anime style, duel nitong dalawang junglers. But all in all, Onyx is in the lead. Goods na goods si Super Friends. Ito yung mga type talaga ng heroes niya eh. Yung mga ano lang nga, kailangan nasa may likod. Kailangan Likod. talaga masipat niya. At mas maganda pa doon is, again, for Super Friends dito, malayo yung range niya, pero yung impact, ang laki kahit yung second skill, even yung ultimate niya, and even for Onyx, maganda na nakafocus sila dito sa may bottom lane. So medyo naiilang na Oo. si Kuya Jome na basta lang pumasok. O yun yung sinabi natin no, na kokopyahin ni Ito Max. Yung ultimate. Florin din pala siya, no? Oo, inaabangan si Cram. Ay, edit pala. Oh, edit. Oo. Medyo delikado yung ginawa ni Ryota doon. No? Kung natamaan siya ng onward, malaking dagok sana yon sa kanyang buhay. Diretso Yes, Torre sir. talaga. Diretso Torre talaga. Nabuhay ang Onyx after nung game number 1. Parang nakapagkapi na. Kulang sa kape yung kanina eh. Ngayon, with the right amount of damage, grabe! Okay. Okay, nag-heavy spin para din siguro maabutan konti ni Jome, pero hindi rin eh. Okay, nakapag-wave clear si Nets. Medyo miss call ata mula sa barangay. At ngayon, wala silang heavy spin for the upcoming turtle fight. Pangatlong turtle na ng larong ito at mukhang papasukin ni Ryzen. Oy, kinancel ni Kinancel. Kelra. Sabi niya bawal pa. Bawal yan. Grabe naman yung cancel na yon, boss. Mamaya muna. Mamaya na. Moves na sana si Ryzen doon, pero saglit saglit. Dati kitang teammate. 0-2. Ito yung laro na gusto ng Onyx, yung ganito ganito yung pacing. Kasi in a way, nakakakuha sila dito ng mga magagandang split, plus nakakapag-farm ng maganda si Nets. Oo. This is a better game for Nets, unlike nung i-retail niya kanina. Speaking of damage dealt na rin, at speaking of Nets, siya may pinakamataas para sa ating game. And even Super Friends. So as long as there's damage from these players na binanggit natin, mahihirapan talaga ang Omega. But mukhang hindi na yata i-contest ng Onyx yung Turtle. Okay, mauhuli si Cram. Nako, si Cram pa ata ang ununahin nila. Pero may Primal Wrath at makakatakas dito si Cram. Pero Turtle ay mapupunta sa barangay.
Parang same yung ginagawa ngayon ng Onyx, by the way, dun sa kanilang rotation. Kasi kanina nang gumagawa din ng ibang play ang Omega, nag-split push sila. So ayan, makakasira na to rin si Nets. Oo, ito yung paborito din ni Nets. Yung tuloy-tuloy lang na pag-push. Nangyari yan nung isang araw na nakapag-push siya gamit yung carry. And together, of course, with his allies, ay ginagawa ang banana split na naging variant din ng Onyx for some time. That was Season 8. Nakilala na rin ang org with that type of playstyle. Siyempre, may heal din si Rapidot para ready. So, online na si Kuya Monets. Oo. Kayang-kaya ng sumipa at bumarag. Meron pang Berserker's Fury at kung babalikan natin Season 10, ito din yung hero na ginamit niya nung naka-split push siya. Oo. Naka-backdoor play kung basta parehas yun, segue. Oo, yun na yun. Oo, yun na yun. Alam nyo na yun. Tapos naririnig pa natin yung sigaw. Nothing but Nets. Pero si Super Fritz, Flicker hindi umabot. Tapos Buhay yung pa rin. heal. Napaka-clutch naman noon, Kuya Rapido. Okay. Meanwhile, may Ashura strat na gagawin si Kelra. Okay, looking for the kill. Pero si Ryota biglang lumabas Oh, no! dun sa may bandang Oh, likod. no! Pinagsasapak. Aside ng Onyx, pero nandiyan na nga yung bola. Masakit na dito si Nets. Kailangan na ata tumakbo ni Ryota at hindi nga magiging sapat yung buhay pa damage nila dahil si Ryzen ay makakatakas. Pero si Kram ngayon ay naipit. Si Kram ngayon ay na-knock up. At si Kram ay hindi na tahimik dahil nanahimik na lamang sa sapak ni Ryota. Ang daming nangyaring skirmishes sa laban na yun, but it was Omega getting the upper hand. Susubukan ng Onyx i-withstand yung mga nangyari sa pamamagitan na pag-clear dito sa mid. Ang makikita natin doon sa may middle lane kanina, micro moves para sa side ng Omega. Wala nang buhay si Etomax no moment na yun, pero nag-dash pa muna siya para regardless ay makapag-deal siya ng damage against Cram during that moment. Pero masasabi natin for Onyx dito, kailangan lang nila i-continue yung ginagawa kay Nets. Parang parang may mga moves si Atoy R sa laban na to na pumipitik ang Onyx eh. Oo. Pangalawa na yun na mula sa likod Iba naman talaga kapag isa kang pakito. Yung mobility mo kasi, pwede ka manggulat sa may Oo. bandang likod. Oo nga eh. Tsaka insta-kill kasi pa nagkataon. Pa nagsabay si Ryota dito at tsaka si Kelra ng pasok. At maging target nila dito either Super Prince or Nets. Magiging dagok somehow Okay. para sa ng Onyx. Pag may nakatago. Ito na yung sinasabi nating retry duel. Si Ryzen ay nakatago pero si Kelra ngayon ang pumupoke sa Lord. Si Ryota ay makikita natin sa minimap. Magde-decide ang Onyx mag-clear sa mid. Maghaharap si Ryzen at si Kelra. Nagtataguan. Reset muna ng Lord. Level 1 Lord pa lang to. Parang Ganito delikado, agad. Oh, Oo nga eh. ito kasi yun. May Delikado, split kasi na ginagawa si Ryota. Binabanatan siya. Okay? Ay! 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 Oh! Ay! Natamaan ang onward and shatter combo. And that's a kill going to the hands of Onyx. Pero doon sa may bandang itaas si Rapid Oh naman my ata ang nahuli. Super Prince bumabawas lamang na bahagyaban sa 1-for-1 roam Okay. para sa XP. Okay, para dito sa side ng Onyx, maganda na nakuha nila dito si Ryota kasi yun sana yung possibility for them or yung pinaka-option para sa Omega na kumuha ng kill against them. So magandang sagutan at palitan para sa ating dalawang kupunan. Kailangan lang for Omega ma-push nila dito or ma-force nila si Nets na gamitin muna yung Purify bago sila mag-team fight. And for Ryzen, kailangan niyang tibayan ang kanyang Thorn Rose. Nire-respeto nila yung strength ng bawat isa eh, no? Oo. Medyo kumakate ng onte si Jom, popping that ultimate. But I commended ang both teams na to, the respect na meron. 3-3 tabla. 4v4 ang mangyayaring laban dito sa may Lord Pit. Super Prince popping that projectile. Grabe. Sino nga ba makakakuha ng Lord dito? Retry battle! Masasecure ni Kelra! At si Chakno ngayon, kailangan ng tumakas. Kalahatiin kanyang buhay at si Ryzen. Hindi matatamaan ng Thorn Throw si Chakno dahil makapag-flicker siya. Buhay Ayos ata ang Omega. Okay. Pero si Kram, galit na rin. Pumasok with a Phantom Execution pero buhay pa rin si Eto Max. Onyx Philippines susugod dito sa may mid lane pero Omega ang nakakuha ng Lord. Tapos, by the way, nung moment na yun, nakita natin bumili din si Ryzen ng Thunderbelt. So, more on slow ang gusto nilang gawin dito. But again, for Omega, nakuha nila yung Lord. Ang magandang positioning for them. Pero dahil Bruno ang marksman ng Onyx, pwede silang mag-go after an objective team Yes, fight. and that was if I'm not mistaken, level 1 Lord. So okay lang i-give up dahil Intense. kayang-kayang pag-investan, kayang-kayang i-damage. And alam ng Onyx yung lineup nila na after ng Lord attempt na yon, after mag-fail yung Lord steal, ay kaya nilang lumaban ng 5-on-5
because of this Florin, Proc, and Crab with the setups, and nakita din nila na ang layo ni Pakito eh. Oh ang layo ni no! Ryota. Ryzen naipit! Ayun Ang dami niya sinusubukan Ay! takasin pero Oh! ang ganda ng iframes na nakita niya doon at mukhang babalik pa nga siya at Oh! sa laban pero si Joe may buhay pa rin naman. Si Kelra ngayon ang nasa harapan ng 4 at hindi na ata mabubuhay dito ang Golden Boy! Ryzen dodge to survive! Sabi natin kanina, kailangan niya kapitan yung Thorn Throws. Ayun, kinapitan niya bago mag-torn apart memory kaya hindi tumaama yung ultimate dito ni Jom. At sinacrifice na ni Kelra yung kanyang sarili nung moment na yun para hindi mamatay si Jom. Kailangan na nila ngayon ng investment sa kanilang gold laner at yun ang Brody. Akala ko nag-EPS drop eh. Na-dodge lang pala ni Ryzen. Oh, sakto yung Thorn Throws. Class S na halimaw, Ryzen. Kayang-kaya na sana daw i-kill ni Jom yun. But then again, with the moves on this Lancelot, lumalamang Oh. ang Onyx sa laban na to. Bahagya. Oh, pasensyoso din eh, no? Imagine mo, iniipit ka na ng isang akay. Parang Oo. kung regular na Lancelot player ka, pinipindot mo na eh. Oo, Nandun na yung kamay mo sa Thorn Throws eh. Sikad skill ka na, pero sa kanya, tinimingan niya talaga ng tama. Alam niya meron pang ulti si Jom nung moment na yun and we have to credit yung healing na din from Rapidus during that moment. So as of the moment para dito sa side ng Onyx, very effective talaga na naka-quantum charge din si Nets. Kasi kahit, isipin mo kahit targeting ka ni Ryota, pag mag-hit ka na mag-hit, yung movement speed, parang pwede mong iwasan mismo yung mga suntok. Oo. Tapos sisipa ka na sisipa. Nararamdaman na ni Ryzen ang energy. Nararamdaman niya na ang kanyang pagiging super saiyan, super class S na limaw in this game. Plus yung damage output ni Nets and ni Super Prince. Ito na ba ang Onyx time? Kasi finally, after game number 1 ay nagkaroon ng klarong lead ang Onyx sa game na to. Confident na humaharap si Nets. Confident siya sa support na binibigay ni Rapidot. It's not about the initiations, it's about the front lines na harapin natin to 5 on 5. Kanina hiniling nyo kami, ngayon kami naman. Super heal kay Nuts to eh. May bloom ka na, naka-quantum charge ka pa, naka-haas close ka pa. No. Di ba pag patung-patungin mo yung Kada- tatlo, mag-hit ka na talaga, free hit ka na. Kada bato niya ng bola eh, no? Babalik lang din, tapos may Oo. mag-heal pa rin sa'yo. Okay lang masaktan basta manakit ka din. Oo. Babalik naman ang buhay mo. In-game po, wag sa labas ng laro. Spell bump. No. Spell bump. Life steal. Lifesteal. Lifesteal, Oh, oo. tama. Lifesteal. 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 Yan. Practice lang. Kaya Practice kailangan lang, nyo ayusin practice ang inyong lang. lifestyle. Oo. Lifestyle. Lifestyle. At dinadaan Galing, lang galing. ni Nets sa lifesteal. Plus, meron kasi siyang purify. Oo. So, hindi makapasok agad si Ryota. At tas, sabi pa natin, di ba, movement speed, 40% yun. Oh, Okay. pero Luminous Lord secured para Bako sa po. side ng Onyx Philippines. Hahanapin kaya nila dito si Cram. Kelra, pumipwesto Ayan na. na. Nandito na rin ang knock-up na manggagaling. Pero si Chuck Nuata mauuna. Makakapag-flicker naman palayo pero killing spree na dahil sa Worldy. At isusunod na ata nila si Tumax at Ryota. Pero nagtatago doon sa may bandang damo. Nako, Nakita sinilip. ata siya. Naku, nandito si Atoy R. Makakatakas naman ata with a double jab combo. Lord plus kill ang meron na nagawa ng Onyx Philippines. At ganito na sila katindi sa pagharap dahil tuloy-tuloy pa rin ang kanilang pag-push. Walang magagawang split si Ryota. Can Omega defend? It is Onyx time na talaga. Naku, sakit talaga. 4v5. Kelra Ay! ngayon, hindi babagsak. Makakapag-back pa naman, pero babagsak na ang Torres sa may bandang ibaba. Meron pang Lord push sa may mid at sa top. Kailangan makadepensa ng Omega dito. Napakahirap talagang targetin dito. Si Nets tsaka si Ryzen yung nagiging problem. Nets, Ryzen, and Rapidot. Kaya nagiging problem ngayon ng Omega ka naman 5.4 kay Goldie at middle lane masisira na rin nila. Ito pa merong Winter Truncheon si Rapidot kung siya ang tatargetin ng Omega. Jack Nu with a heavy spin, pero mukhang siya ang nadelikado at nandiyan pa rin naman ang Lord. Ibe-base lock na ba to ng Onyx? Pero si Kelra ata ang isusunod. Konti na lang at si Ryzen pa ang kumuha sa kanya. Tuhog ang dalawa at mukhang tinatapos pa ng Onyx Philippines. Game number 2 goes to Onyx. 1-1. Redemption game para sa side ng Onyx. And that winning moment is brought to us by our official sponsor, FWD Life Insurance. Todo support para sa gamers. And todo support din sa Florin Peak ni Rapidot. Surviving the early game aggression na gusto sanang gawin ng Omega. This time, Onyx proving na kalma. Hindi porket parami kaming players, hindi porket pa-switch kami ay wala kaming plano. There was a plan and na-execute nila na tama.
Parang ano, taste of your own lason ang ginawa ng Onyx kanina kasi healing din yung ginawa eh. Tapos ang ganda pa na yung final moment to, si Ryzen pa yung tumuhog True. sa dalawa. Michael, Parang pang-anime na Pang-anime. matapos nilang ma-dominate ng game 1, may ganong klaseng ganda eh. At ganon din katumindi ang ating storya na nag 1-1 pa. Siyempre, hindi tayo papayag primetime Sunday ngayon na Oo. 2-0 lang. Lagi ko lang napapatunayan na kapag nakikita ko si Chantel, Magkasama yata tayo. sige na nga. Kasi Sige 2-0. Dinamay pa siya, no? Oh. sige na. Nasa'yo din. Okay lang. Sige na nga. 3 games, ladies and gentlemen, in-extend ng Onyx ang laban na to. And hindi siya ganoon ka one-sided ng early game, pero naramdaman mo na nung mid-game, wala nang damage. Nasusustain na Yep. ng Onyx lahat ng binabato ng Omega. I really thought it was Ryota na babalik na rin ang larong yun. But Onyx was ready for those flanks na gustong gawin ng isang pakito. Ang ganda din kasi ng postuhan ni Ryota, no? So hindi nakakagulat na may mga nagawa siyang ganong plays. Pero nung hindi na naging sapat yung damage na meron ng side ng Omega, doon na sila medyo nahirapan. Kasi with a gourd, mahirap talagang mag-sneaky plays eh. Kasi lahat ng mga binabato ng gourd, pang check push din eh. Oh, if ever na may mauna, mas madali para dito kay Super Friends. And sakto yung sa may bush. Kasi diba, prior pa nung una sanang rotation or pag-stay ni Chakto sa lane sa may bottom lane, napangalis or parang nangalahati agad yung buhay niya. Ah, man. It is Onyx, of course, getting that game. Siyempre, from the official insurer of MPL Season 12, we bring you the one for gamers life insurance plan with the MLBB in-game rewards. Your expert wingman is here to protect you in this epic adventure called life. Whatever build you choose, visit .fwd.com.ph for more details. Go check it out. The one for gamers life insurance. Matik na yan, man. Imaginein mo, no, na kapag na-insure mo na nga ang buhay mo, meron ka pang in-game rewards. Sulit na sulit. Sulit na sulit yan. Sulit din ang ating oras dahil na-extend ng Onyx ang laban na to. Nakaka-excite ha? Nakaka-excite kung True. ano ilalabas Sino nila sa man nanalo? game 3. Pansin ko lang, parehas may heal ang nanalo. Florin, tapos yung isa kanina. Yung dalawa na yon. Chantel, dissect mo muna ang game para sa amin. Take it away. Tama naman ang sinabi ng ating mga co-casters na heal pa rin ang naging sagot at susi sa pagkapanalo this time around ng Onyx Philippines naman on game number 2. Again, for this one, very good option for them yung Florin kasi all along we thought na it's rotating around Mathilda, Rafaela, and all other heroes na may heal. But it's gonna be Florin this time around para sa side na ng Onyx. Kaya naging maganda ang kanilang rotation at lumobo na lang bigla ang kalamangan ni Nets nung moment na yon. Pero ang isa sa may sinasabi nating sustain at healing din during that game is Kram, which is our smart MVP for this game, 117 KDA. At early game, nag-build siya dito. Okay, dumiretso na siya. Okay, early mid, tapos nag-immortality na agad. Wala pa nga siyang boots nung moment na yun. Okay, so sa late game pa siya nag-boots kasi parang in-embody niya muna na kailangan maging safe lane or dead lane yung isang XP lane. As long as you're not being killed by the other XP laner, it's okay. At kung kaya mo i-sustain para din sa teamfight, edi walang problema. Came to a point, 2 minutes, masasabi natin, it was Smart Omega na nag-dictate ng laban, pero sabi ni Kram, hindi pwede na talagang palaboy-laboy lang ang aking kalane, kaya naman hinanap niya din kung nasaan si Ryota. I mean, there are instances wherein Ryota was left alone, pero nasabi dito at nasa isip ni Kram is mas importante ang kanyang onward at ang kanyang ultimate doon sa teamfight ng Onyx. Kaya kailangan makapitalize yun ng Onyx. There are moments wherein si Kram ay nagsisplit push lang. Tapos pagkadating ay sakto ang kanyang mga crowd control even paggamit ng ulti. Ito yung sinabi natin, although mamamatay siya dito. Magandang dash by the way yun kay Etomax. But came to a point around this Lord na maganda yung pagkaka-zone out for both. Actually, meron pa nga damage pero medyo rattled ang pagkakakuha dito ng side ng Omega dahil nararamdaman na nila yung damage ng Onyx. So, 11 minutes and 30 seconds. Ramdam mo na eh. Parang mag-free na natin. Actually, hindi na nga nakasakay dito si Kram dahil mas gusto na lang nila bilisan yung laban at makapag-push against sa Smart Omega. And this is the time we're in. Si Jom ay supposedly target ng Onyx pero naging bait na lang or sinacrifice na rather ni Kera ang kanyang sarili para lang siya na ang maging casualty during that moment. So for the heavy spin,
of Chakno here, hindi na kaya eh. Masakit na yung damage dito ni Nets. Meron pang sustain from the itemization as well. And even yung pinaka-bloom, yung ultimate dito ng Florina sa kanya, naka-pinpoint. So kung titingnan natin all in all, para dito sa Onyx, nakita nila kung ano yung pinaka naging pattern ng side ng Smart Omega. Kaya yung naging jungling pattern din, talaga ni Ryzen was very efficient. Slowly, dun muna siya sa kanyang pinaka-pwesto. Tapos, inaabangan lang niya kung sino sa side ng Smart Omega, if ever, ang medyo mapapalalim. So, yung game number 1 kasi, ang daming vision na naibibigay dito both Etomax and even Chakno. Kaya sabi niya parang bait na lang, mag-focus sila sa akin, mag-focus sila sa akin sa jungling pattern ko, pero magbigay naman tayo ng mas malaking space para dito kay Nets. So kung iisipin para sa side ng Onyx, again, magandang option din ang pagkakakuha nila dito ng Gord. Sabi natin, mazuzone out ni Etomax yung Gord. Pero nangyayari kasi, yung pagbitaw dito ni Super Prince ng kanyang mga Mystic Projectile and even ng kanyang Mystic Injunction, mapapaalis mo talaga yung Smart Omega dun sa mga bushes na tataguan sana nila para magkaroon ng play. And even Chakno, ang nagiging purpose na kanya heavy spin during the time is just to, okay, alis muna tayo, masakit yung damage ni Nets at mahirap na. So babalikan natin ngayon, again for Ryzen 304, very consistent. Nagbago naman, parang may damage naman ngayon ang kanyang Lancelot. Kasi diba nakita natin from a previous, more on a tanky-tanky. So Sky Guardian Helmet, may Malefic Roar. If ever man na kasama na si Nets at kasama rin si Super Prince, magiging sufficient naman yung damage na. So hindi niya kailangan mag-over doon sa damage. Juggled in between sustain and items. Or sustain and damage rather. So kung titignan natin 9-3 for that 6-minute game time, Monster Gold stolen definitely on Onyx side dahil na rin yun sa efficient na rotation for both Rapidot, Super Prince, and even Cram. So rich guy for that game is none other than Nets, 865 dahil may mga team fights kung saan hindi mo na ako kailangan mag-split push na lang ako, kukuha na lang ako ng torre para mas lumobo pa ang kanyang kalamangan against Jom. So effectivity of the healing Labuyo is effective this time around para side ng Onyx for game number 3. Ano nga ba ang magiging susi naman sa pagkasagot or sa pagkapanalo ng ating dalawang koponan?